Anyway, andito kami ngayon sa Irusin, Sorsogon, sa aking bayan Kinamulatan. Kinamulat. Anyway, ito may tinawag kasi sa amin dito. Ito na nga gamit namin, no. Kaya kung naghahanap kayo ng mga 7-seaters hanggang 10-seaters nga to, pero maluwag, pampamilya, diesel, automatic na sasakyan na mura, ito, pwede nyo to silipin. Min-offer to sa amin, tinawag sa amin. Though, ang presyo kasi niya medyo tukod na, medyo parang nasa ceiling price na siya, pero pasok pa rin naman siya sa market. Pwede pa. Ang ganda pa nitong van na to. Anyway, ang first owner kasi nito, yung boss lang naman niya, doktor dito sa Serosin. Tapos ito pinapabenta sa amin ngayon. I mean, in-offer niya. Well, kung may maging interested sa inyo, pwede nito silipin na sasakyan na to. Ang ganda pa ng hatak niya. Ang ganda ng hataw niya. Yan. So, ito. Papakita natin. This is 2007 model Hyundai Starex CRDI. Ganda ng hataw niya. Kahit automatic siya, bilis pala nito. Kasi may na-drive ako nito, yung may nabili pa tayong dating na Starex na yung ang nakabili nga funeraria. Manual yun. Manual yun, pero nabagalan ako sa hatak nun. Ito okay ang hatak niya kahit automatic siya. Kung ano ka talaga, o kung naghahanap kayo ng mga pampamilya, family service na van, tamang-tama na to, no? Kung isang buong pamilya kayo, tapos limited lang yung budget mo, pwede na to. Diesel pa. Diesel pati siya, oh. Medyo mataas-taas na nga lang yung tinakbo niya. Nasa 252,000 na siya. 252,582. Mataas na siya, pero isipin mo naman sa edad niya na 2007, ilang taon na yun? 19 years old na. Diba? Pero kailangan pwede natin to ipa-check kung sakali. Check natin ang, syempre, pwede pasilip yung mga pangilalim, yung mga belt. May overdrive siya, oh. Handling. Maganda, magaan yung handling niya. Gan lang ng handling niya. Ang gan niya dalhin. Tapos, syempre, nganda kasi SUV feels ka, ang taas mo parang ang taas mo talaga dito. Pero okay naman pangilalim nyo. Wala akong naririnig na ay, meron. Pero parang kung sa barb, parang ang lalim pa yung barb niya. Yun, naririnig. So, kung may kailangan tayo pa-check sa pangilalim. Tapos ito, may mga part kasi napapalitan dito, pero meron ng mga ready, like halimbawa yung radiator, kasi may konting leak daw sa radiator, pero konting-konti lang naman, pero never naman daw nag-overheat. Pero meron, dahil hindi siya komportable, sabi niya gusto ko pa rin palitan, so bumili na siya, ando na, so hindi pa napapakabit. So if ever, tayo na magpapakabit nun. Then pangalawa, yung door handle dito na kailangan palitan, so meron na rin siyang nabili. Pero yan, may lang talaga siya sa pangilalim. So duda ko rack and pinion to. Meron ka talaga maririnig sa kanya sa pangilalim. Pero kapag stable naman yung kalsada or wala naman rough road, hindi mo naman siya gaano maririnig. Sa ganito lang talaga. Pero syempre, disturbing pa rin naman siya. Kaya mas maganda ipa-check natin.
Pero grabe, mura na to kung sa pangpamilya. Tapos beginner, mga family service, pwede to. Halimbawa, sa mga teacher na nagre-retire, tapos may plano bumili, mga government employee na may plano bumili pag-retire, or para pangpamilya, di ba? Pwede GM, di ba? Nice one. Sige, tingnan natin yung exterior. Okay, exterior na muna. Nakababa na ako. Ito sa exterior niya, malinis naman actually malinis yung exterior niya. Wala kang makikita mga gaanong scratches na proof na parang lumang-luma na yung sasakyan. Ito, kung ipapabuff mo to, malinis na malinis pa siya. Meron lang tayo problema ito. Etong part na to, nagbubbles na kasi siya, pero eto, kalawang kasi to. So possible, ang gagawin nito, ikakating yan. Kasi, para maalis yung kalawang, mabilis pati yan kumalat. Then dito sa part na to, makikita mo, mayroon na talaga siyang bulok. Ayan o. Ayan. So, ang gagawin din nito, ikakating din nito. Then, pakakating nito, syempre, repaint. Dito sa likod, okay naman siya. Ito lang, kailangan lang ito repaint. And this one, kailangan din syempre linisin. Ang bumper niya okay naman. Tapos maganda kasi naka-roof rack na rin siya. So pag may mga luggages kayo, maglo-long distance kayo, may spoiler na rin siya. May wiper ka sa likod, and may rear view mirror ka sa likod. Oh, rear nga eh. Kaya nga sa likod. Yan, tapos maluwag talaga siya. Anyway, hindi naman talaga tayo mag-expect nito ng sobrang perfect kasi nga 2007. Pero kung sa 2007 model, panalo to. Kahit ikaw kung makita mo to, mag-exceed pa to sa magiging expectation mo sa isang 2007 na sasakyan. Nika. Tapos dito, maluwag siya. 7-seaters to. Ito, pero dito pwede ka mag-apat, pwede ka doon mag-apat, may armrest din siya, oh. Yan. 4 sa likod, 3 dito, ilan na? 7. 8. Siyam, oh. Malaki. Tapos, ito pwede pa ito maging upuan dito. Yan. Ano ba? Then, interior niya, malinis naman siya. Even yung ceiling niya, malinis din. Pero syempre, pwede pa natin ito pa-interior detailing. Papabaklas natin to para mas lalo natin makita yung mga pangilalim. Tapos ang mattings niya okay kasi naka-seal siya. Alright. Yan, ganda pa ng tunog ng pinto. Anyway, tapos dito sa front, nakikita mo headlight, medyo nag-yellowish na siya pero kaya natin to linisin. Mayroon din siyang fog light. Syempre, registered na rin siya. Yun, tires niya makapal pa naman yung front, parehas. Yun, makakapal pa yung tires niya. Sa likod, siguro mga 60%, dito mga 70 to 80%. Okay pa siya. Ano ba? Yun nga lang, for cash buyers na lang ito, hindi na natin to pwede may pasok sa financing kasi this is 2007 model. So for sure, hindi na to ma-accept, hindi na to ma-approve sa financing. So magtatanong ng presyo nito, ang asking price for this one, although actually mababa pa yung asking price ng buyer, pero syempre a little bit markup na kami kasi ang gagawin natin kasama na yung transfer of ownership, kasama na itong ipapakating dito. So tayo na magpapagawa, pati yun ipapagawa na natin. So magiging asking price namin nito for this one is 295,000. So if ever interested kayo dito sa van na to, 295,000, kami na yung magpapatransfer of ownership, kami na magpapaayos nun, kami na bahala mag-asikaso nitong sasakyan para sa inyo. So all you have to do is to pay for this car and kami na ang magdadali nito sa pintuan ng bahay nyo. Oh, di ba? Pwede. Di ano na lang, kung andito lang naman kayo sa Bicol and you have cars, you have vehicles na plano nyo ibenta,
pwede nyo kami itap, pwede namin kayo tulungan para maibenta ng maayos yung sasakyan nyo. Siyempre, mas makuha sa magandang presyo yung sasakyan nyo. So marami kasi ang gustong magbenta ng sasakyan pero hindi nagkakasundo sa presyo. Now dito sa atin, pwede natin pag-usapan yung sasakyan kagaya sa mga ginagawa namin, yung private owner, private seller, kung ano yung presyo nila, yun yung tina-target namin. Then titingnan na lang natin kung anong mga pwede natin i-improve sa sasakyan para bang may arrangement na lang para hindi tayo mahirapan. Okay? So, pag may bibenta ka, tawagan nyo na kami.